silang galit sa isa't isa dahil kasi pakiramdam ni Chona siya ay sinumpa ng kanyang magulang. Huwag mong sasabihin na ikaw ay tinalikuran dahil kasi ikaw mismo ang gumawa ng paraan para talikuran sila dahil nga sa iyong mga gawi. In fact, sinabi nga ng iyong kaibigang matalik na si Alma na ang iyong mga anak gusto na may ayos ka kung babalik ka sa dati na ikaw maging tatay nilang muli. So sana maalala mo yun para sa ganun maging mabuting tao ka. Kung sakasakali mang kunin ka ng Diyos, 2 araw na sa susunod, 2 buwan, 2 taon, or ilang taon pa, pero at least wala silang masasabi kasi naging mabuting tao ka at naiayos mo ang buhay mo. So sana may pagkatandaan ka sana. Yun lang gusto kong sabihin sa'yo, Chona. Yun lang po. Ay Kamang Chona po, siguro ay narinig mo sa wika ng ating Panginoon na sinabi niya, walang bulag na makapag-aakay sa kapwa bulag. Dahil po nakita ko sa iyo na mali ang pananaw mo sa pag-ibig. Para sa iyo, pagkakaroon ng relasyon ganito lalaki at lalaki ay normal, walang mali siya. Sabi mo, di ba? At lalong-lalo na nakikita mo na napakalaking agwat. Parang apo mo na ito, di ba? So, ang pananaw mo sa pag-ibig mo, parang love is blind. Bulag ang pananaw mo. Kaya, nakita mo itong isang walang muwang, ay kinurap mo ang pag-iisip. In-exploit mo ang pag-iisip. At naging bulag din siya sa pananaw ng pag-ibig. Kaya, bulag, aakayin na sang bulag, dapat ay, ikaw ay nakatatanda, dapat iminulat mo ang mata nitong si Toto sa totoong pag-ibig. Yun lang po. Salamat po sa ating trio tagapayo. Sana, Toto, kahit paano ay matapos yung counseling, naliwanagan ka na hindi man si Nanay Alma ang tunay mong ina, pero minahal ka niya, nagmalasakit siya sa'yo, inisip ka niya, at hanggang sa ngayon nga ay yung kabutihan mo pa rin at kung ano yung makakabuti para sa'yo ang iniisip ng Nanay Alma mo. So sana, huwag mong masamain yun at huwag kang magalit sa kanya. At sana, huwag din mag-iba ang pagtingin mo sa nanay mo ngayong alam mo na kung anong katotohanan. Ano na ang magiging plano mo sa buhay mo? Sundin ko na po yung tama po. Magbabago na po ako. Magtatrabaho na po ang sariling sikap ng pera po ng ko. Sikap na po. Magtatrabaho na po. Ate Chona, ayaw man po namin na ganito ang maging ending ng kwento po ng buhay ninyo. Pero gaya nga po ng sinabi ng trio tagapayo, abay lahat naman po tayo ay nagkakaedad, tumatanda, at naghahanda doon sa araw na tayo ay mamamaalam na at tayo ay ililibing. At parang inaano natin na kahit paano ay maging maganda yung mga magiging alaala noon ng mga huling araw na yon. At sana rin po, maunawaan din po ninyo kung saan ang gagaling si Aling Alma. Doon po sa kagustuhan niyang bawiin na po ang kanyang anak. Ito. Hindi ka na ulit sa nanay mo. So ano pong ibig sabihin nung umuwi na siya sa nanay niya? Wala na po kayo? Ano? Ayoko na rin. Wala na rin po siyang aasahan na ibibigay ninyo o kahit ano pa ho. Aling Alma, nabawi po ninyo ang inyong anak. Nagpapasalamat po ako sa inyo na naliwanagan ang isip nito. Sana nga, magbago na talaga. At si Chona naman, sana Chona, umalis ka na sa bahay ko para hindi na kayo magkita. Kasi pag nasa kanila, magkikita pa rin sila, di ba, te? Tama. May punto ka na naman sa pangatlong pagkakataon, Doreen. Pero ganun pa man, masaya na si Aling Alma dahil nabalik na si Toto. At Toto, sana nga masimulan mo na ang iyong buhay na this time pahalagahan mo na si nanay. At sana hindi ho magbago ang pagtingin ninyo kay Toto. Meron po ba kayong gustong sabihin sa inyong anak? Sa akin po, hindi magbabago kung anong pagtingin ko sa tunay kong anak, ganun din sa kanya.
Basta gumawa lang siyang mabuti. At Wala mahal siyang- po ninyo si Toto. Oo naman po, kasi maliit pa siya na sa akin na. Kita mo to? Mahal ka ng nanay mo. Sana matuto kang makita yon. At sana rin, dumating yung araw na kung nanonood man ang nanay at tatay mo, alam nila kung sino sila. Manawagan po kayo, Aling Alma. Baka sakali pong nanonood ang nanay o tatay po ni Toto. Marlene, kung saan ka man naruroon, kung mapanood mo man tong face to face, makita mo yung anak mong malaki na, pwede mo namang bawiin sa akin, ibibigay ko sa iyo. Basta balikan lamang at Balikan. makipag-usap po sa inyo. Oh. Ganun. Ano po ang pangalan ng nanay niya? Marlene. Marlene, Yung tatay po, yun ang hindi ko. hindi nyo na po natatandaan. So kung nanonood po si Aling Marlene ngayon at alam po ninyo na si Toto ay ang anak po ninyo, pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin dito sa face-to-face. Maaari po kayong tumawag, maaari din po kayong sumulat kung gusto po ninyong magawa ng paraan na magkita po kayo ni Toto at nang matulungan din ni Dr. Camille, si Toto at si Aling Marlene na magkausap po sila. At hangad po namin na mangyari yun. At sana, Toto, bigyan mo ng pagkakataon na unawain mo ang nanay mo sa kanyang magiging paliwanag kung bakit nangyari ang mga nangyari. Sana po, kahit papano, nakatulong kami sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Aminan na po tayo mga kapatid, malaki po ang papel na dapat gampanan ng mga magulang para po sa kanilang mga anak. Atensyon, pag-aaruga, at pag-iintindi ang kailangan ng mga supling upang sila po ay lumaki ng maayos. Tandaan natin na walang material na bagay o panandali ang kaligayahan ang maaring tumumbas sa tunay na pagmamahal ng isang ina o ama sa kanyang anak. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, sa ating buhay, maaring marami tayong pwedeng yakapin. Pero ang haplos at pagmamahal ng ating mga magulang, kailanman ay hindi mapapantayan. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at salamat din sa iyo, Hans Mortel, ang aking co-host, sa Dance Squad. B1 at B2, salamat din sa ating pong trio Tagapayo at ang ating mga sausawero at sausawera at higit sa lahat sa ating pong mga bisitang naglakas loob po na ibahagi ang kanilang tunay na kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Muli mga kasausawan, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami, na lagi pong nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Miyerkules, ang pusong ipinagpalit. Iniwan niya kami kasi niya humanis siya sa isang babaeng bayaran, sa isang malanti. Matapos ang 13 taon, gusto niyang bumalik. At sa palagay, tatanggapin ko naman siya. Makakayanan pa ba ang kanyang pagbabalik? Hindi mo ba alam? Gusto ko rin naman yung buhay na may asawa, may anak. Naisip yan, dapat hindi ka Makita ko yung manugang sa kano. Kung malamang ang kabit, nagpanggap lang na buntis. Bakit ka nagsinungaling? Mahal na mahal ko po siya. Diretsa ang tanong, mahal mo ba si Marie? Matatanggap pa ba siya ng pamilyang itinakwil? Inaamin ko ang pagkakamali ko. Tao lang ako eh. Kahit lumuhod pa ako sa harapan mo. O ang anak niya'y ibang ama na ang piniling kilalanin? Anong katangian meron ng Papa Nilo mo kung kaya't mahal mo siya? Siya po yung nagpalaki sa akin eh. Habang buhay ko silang mamahalin. Patawarin mo ako. Patawad. Face to Face, ngayong Miyerkules, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.